Hello mga ga, excited na po talaga kong i-share sa inyo ngayon yung gawa po natin na OB Boko Pie. Trending po ito ngayon, pinipilahan kasi ang sarap. Madali lang po itong gawin, hindi kailangan ng dough roller at hindi din kailangan ng oven. Kasi kung wala kang oven ay pwede talaga natin itong lutuin sa ating kaldero. Kaya to this video ay gagawa lang po tayo ng bento sizes lang po, yung maliit lang po yung ating pie. Malambot at creamy na palaman at flaky yung ating crust. Kaya umpisahan na natin. So ito po yung version ko ng ating OB Boko Pie. Diskarte po tayo kasi wala po tayong mabibilhan na OB. Yung ginawa ko ay yung kamuti na lang po or yung sweet potato yung ginamit ko. Nahugasan ko na po itong maigi. Lutuin lang po natin hanggang sa ito'y lumambot. At habang naghihintay po akong lumambot yung aking kamuti, ay gagawa muna ako ng ating crust. So dito sa ating pabalat, gagamit ako ng 2 cups ng all-purpose flour and then gawa lang po ako dito ng wheel sa gitna at ilagay ko ditong half teaspoon ng iodized salt, 1 tablespoon ng sugar at half cup ng tubig. And then tunawin muna yung asukal at asin at masahin. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung 3/4 cup ng margarine. Pwede din kayong gumamit mga ga ng shortening, pwede din yung pure butter. At masahin lang po talaga natin yan hanggang sa mag-well combine na po yung ating margarine dito sa ating harina. At nagdas na po ako dito mga ga ng kaunti lang po na harina at masahin lang po natin ito ng mga 2 minutes. Hindi natin dito kailangan na masahin ito ng todo. Mga 2 minuto lang na pagmasa ay okay na po yan. Basta nag-well combine lang po yung ating margarine sa ating harina ay okay na po yan. Ito mga ga okay na po ito at dahil malambot lang naman yung ating dough ay diretso ko na po yan laparin para ilagay po natin dito sa ating holmahan. Yung sizes ng ating bento molder ay 4 by 1.5. At banyahan lang po natin yan mga ga ng margarine. Sa ating recipe ngayon ay makagawa po tayo ng 6 na molder na ito at isang ganito na 7 by 1/2 na Boko plate molder. At simula na po nating i-flatten yung ating pabalat at hatiin ko lang muna yung ating pabalat. At nagtira lang po ako dito ng isang hati ng ating pabalat. Ito po yung isama natin sa ating mga excess dough. Ito po yung ating gagawin na pangtakip po natin. At ito na po yung ating kamuti, malambot na at malamig, balatan na po natin. At kudkurin lang po natin ito para mapino, gamit lang po yung ating pangkudkud ng ating cheese. At kailangan lang po natin dito ng 350 grams. At isalin na po natin ito sa ating kawali at maglagay lang po ako dito ng pang flavor po natin na 1 in 1/2 tablespoon na OB flavor powder. At dito meron akong 1 cup ng ating evaporated milk plus 1/4 cup ng ating cornstarch. And then tunawin lang po natin yan at ilagay na po natin dito sa ating kawali. 1/4 cup ng white sugar at half cup ng condensed milk. And then, haluin lang po natin yan at lutuin. Lutuin po natin ito sa katamtaman lang po na apoy ng ating kalan. Patuloy lang talaga natin yung haluin hanggang sa ito'y lumapot. Yung ilalim mga ga, para hindi po tayo magkaroon dito ng sunog, ay kudkudin natin yan sa ilalim. Pag ganito na yung consistency ng ating mixture na malapot na talaga siya, na ayan po, pag iangat po natin ay nagputol-putol, ay patayin na po natin agad yung ating apoy ng ating kalan. At lagyan lang muna natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. Pwede din gumamit kayo dito ng butter. At nang natunaw na yung ating margarine, ay isalin na po natin ito sa ating mga molder. At para dikit na dikit talaga dito yung ating palaman, ay banyahan muna natin ng tubig yung ating crust para makuha din yung hulo harina.
At nagtira po tayo dito para po sa lulutuin po natin sa ating kaldero. Pagkatapos natin itong mapantay mga ga ay iset aside lang muna natin ito, gawa naman po tayo ng isa pa nating palaman. So dito sa ating kawali maglagay tayo ng 1 in 1 half cup ng ating cornstarch at 2 in 1 half cup ng ating buko water. Yung sabaw ng buko mga ga, kung walang sabaw yung buko ninyo ay pwede na lang na tubig yung gamitin po ninyo dito. And then haluin, tunawin muna natin yung ating cornstarch at isunod na natin ditong ilagay yung 2 cups na evaporated milk, pwede din yung fresh milk. At kunting asin, pang balance lang po ng tamis ng ating palaman at 3/4 cup ng white sugar at half tablespoon ng vanilla. And then haluin ng kaunti at isunod nating ilagay yung 3/4 cup ng condensed milk at simutin lang po natin yan. At pagkatapos lutuin po natin ito sa katamtaman lang po na apoy ng ating kalan. Patuloy lang sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo at nang kumulo na ilagay na po natin dito yung 1 in 1 half cup po natin ng meat ng buko. At haluin lang po talaga natin yan hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito na yung consistency ng ating palaman, ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. At mga ga, ito na po yung consistency ng ating palaman. Napaka-creamy po. At ilagay na po natin ito sa ating mga molder. At bago natin yan ilagay dito, ay basain muna natin ito ng tubig para hindi magkahiwala yung ating mga palaman para dikit na dikit talaga. At ganoon din mga ga, nagtira naman tayo dito para sa lulutuin po natin sa ating kaldero. At gawa na po natin ito ng ating pangtakip. Ito po yung isang crust dough na tinira po natin para po sa ating pangtakip. At madagdagan po natin ito sa ating mga excess dough. At patuloy lang po natin itong palaparin at atin pong itakip. At pasain lang po natin yan ng tubig yung ating palaman bago po natin lagyan ng pangtakip po natin na crust para po ay dikit na dikit talaga. At tusok-tusokin lang po natin yung ibabaw gamit lang po yung ating tinidor at banyahan lang po natin ito ng evaporated milk at pwede na po natin itong isalang agad sa may preheated oven 190 degrees Celsius for 30 minutes. At ito yung lulutuin po natin mga ga sa ating kaldero. At mahina lang po yung apoy ng kalan ko dito at nilagyan ng uling sa ibabaw at niluto ko lang po ito sa loob ng 25 minutes. At ito naman yung luto natin sa ating oven at kahit mainit pa ay i-unmold na po natin. Ayan, ito naman yung luto natin sa ating kaldero or kaserola. Ayan ga, flaky yan na malambot yung ating crust. Kung hiwain lang din natin ito ay dapat ay malamig na bago po natin hiwain. At mga ga, napakasarap ha. Sana ay masubukan po ninyo ito. Madali lang naman itong gawin at pwede din tayo talaga ditong kumita. Masarap yung palaman na hindi nakakaumay at napaka-creamy. Napakahaba na po ng ating video, pasensya na. Hanggang dito na lang. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong muling inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.